ng Diyos sa panibagong pagkakataon naman na Kanyang ibinibigay sa atin. At ang content ng ating video ngayon ay ang ating pag-usapan, ang ibabagi sa inyo ay ang tungkol sa dalawang proseso. The two-way process to receive the threefold gifts of God. Yung dalawang proseso para tanggapin yung tatlong uri ng kaloob ng Diyos. Ano yun? Una, ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang ikalawa ay eternal life. At ang ikatlo ay ang sonship, yung pagiging anak ng Diyos. So dito, kinakailangan nating malaman yung dalawang bagay na ito. Una, dito sa Acts chapter 16 verse 31. Sabi dito, believe and decide, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. At dito naman sa John chapter 1 verse 11 to 13, sabi naman dito, receive, believe and receive. Sabi dito, and he came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So believe and receive. Which were birth not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So dito, pinapakita na yung believe on the Lord Jesus and receive Him, ang Panginoon Jesus ay naparito sa kanya. Naparito siya sa mga Hudyo, naparito siya nung siya sa unang kanyang kapahayagan, the first coming of Jesus, ay para sa mga lipi o lahi ni Abraham. Ngunit ang lahi ni Abraham ay hindi tumanggap sa kanya, at ilan lang tumanggap sa kanila, sa Panginoon. So dito, kinakailangan nating makita na hindi lang sa pananampalataya, hindi lang sa naniniwala tayo tungkol sa Panginoon Hesus, kundi kinakailangan nating siya'y tanggapin. Sapagkat, ang sabi ng salita, for God so loved the world that He gave, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but will have an everlasting life. So, kinakailangan magsama ang believe the Lord Jesus, then receive the Lord Jesus. So, ibig sabihin, kapag naniniwala tayo at hindi na naman natin siya tinanggap, pwede tayong sumampalataya sa Panginoon Hesus. Pero kung hindi naman natin siya tinanggap, magiging imbalance yung ating pagtanggap, pagkilala, pananampalataya sa Panginoon Hesus, sapagkat hindi lahat, sabi ng Panginoon Hesus, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. So ang ibig sabihin, pwede kang maniwala sa Panginoon Hesus kahit hindi mo siya tinatanggap. Ang sisti doon, hindi mo alam kung ano ang kalooban ng Ama. Sapagkat ang kalooban ng Ama ay makikita natin sa ating Panginoon Hesus. Kaya nga napakahalaga na kapag sumampalataya tayo sa Kanya, if we believe Jesus, we must receive Him also. Kailangan natin siyang tanggapin. At dahil sa ating pagsampalataya at ating pagtanggap sa Kanya,
papasok tayo sa Mateo, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Malalaman natin kung ano ang ginugusto ng Diyos. Kung ano ang inihahayag ng Diyos sa kanyang ginagawa. Kaya nga dito makikita natin na kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos Mas, ayon sa Mateo 7:21 na aking babasahin, ang sabi rito, Mateo 7:21, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven." So, mahalaga na kapag meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon, tinanggap natin siya as personal Lord and Savior sa ating mga buhay, humahakbang tayo niyan sa pagkilala, humahakbang tayo niyan sa pagkaalam kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, paano natin malaman ang kalooban ng Diyos? Ang tanong. Paano natin matuklasan sino ang magpapahayag sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos? Para ating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos, ating mapakinggan, ating maunawaan, at ating isakatuparan kung ito'y naglalaman ng utos. Kung ito'y naglalaman ng pangako, paano natin sampalatayanan ang pangakong yun kung hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos? Kaya kinakailangan natin ang salita ng Diyos. Sa John chapter 5, verse 39, na sinabi ang ating Panginoong Hesus dito. Nang sabi niya, John 5:39, sabi niya, "Search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me." So, ang ibig sabihin, nasa kasulatan, nasa banal na salita, nasa banal na aklat ng Diyos natin, matatagpuan dito. Natin matatagpuan kung ano ang kalooban ng Diyos. So, kailangan nating alamin, kailangan nating magbasa ng Bible, at kinakailangan nating mag-aral. Kaya sabi niya dito, "Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me." So ano ang pinapatutuo, ano ang sinasabi ng kasulatan kapag nagbuklat tayo ng Bible? Kapag nakinig tayo sa Bible study, mabubukas sa atin sapagkat ang Bible, ang kasulatan, ang salita ng Diyos ay naglalaman ng kanyang kalooban. So kung hindi tayo at wala tayo sa Bible study at hindi tayo nag-join sa Bible study, ano natin ngayon malalaman ang kalooban ng Diyos? So pag hindi natin nalaman kung ano ang kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Hesus, sirado ang langit. Hindi ka makakapasok dahil ang pinapapasok lang sa langit ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus, yung alam kung ano ang kalooban ng Diyos Ama. So napakalaga na magkaroon ng tao ng pakikipag-aralan sa Bible, sa Biblia, sa mga salita ng Diyos. Dahil sa pamagitan ng Bible study, inihahayag ng Diyos kung ano ang kanyang kalooban. So, kinakailangan natin na kung gusto nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para maging daan o ating katiyakan makakapasok tayo sa kaharian ng langit, kinakailangan nating sumunod sa Panginoong Hesus.
Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus dito sa John chapter 14 verse 6. So dito, sabi ng Lord, John 14:6, sabi niya, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. So, nililiwanag ng ating Panginoon Jesus, alam ng Panginoon Jesus kung saan niya tayo dadalhin. So, ang tunay na Bible study ay hindi ka dinidala doon sa pagkaalam at pagkaunawa kung ano ang relihiyon nyo, kung bakit kayo naging isang grupo, kundi inihahayag at dinadala ang tunay na Bible study, inililid ni Jesus para makilala ang Diyos, para makarating sa presensya ng Diyos. Sapagkat sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ibig sabihin, si Jesus, if we follow Jesus, kung susunod tayo sa ating Panginoong Jesus, dadalhin tayo ng Panginoong Jesus sa presensya ng Ama. At pagdating natin sa presensya ng Ama, mangungusap ang Ama, ipapahayag ng Ama kung ano ang kanyang kalooban para sa ating buhay, para sa ating kapanahunan, kung ano ang kanyang ginugusto, kung ano ang gusto niyang mangyari, kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang salita na dadalhin niya sa katuparan. So napakahalaga na makita natin na ang pagsunod kay Jesus ay ang pag-akay sa atin ni Jesus patungo sa presensya ng Diyos Ama upang tayo turuan, upang tayo pagpahayagan sa pamagitan ng Bible study kung ano ang kalooban ng Diyos na siyang susi para maging bukas ang pinto ng kaharian ng langit. So kinakailangan natin malaman, sabi ni Jesus, I am the way, the truth. Ano ang eternal life? Paano natin kakamtin ang eternal life? Ano ang katotohanan tungkol sa eternal life? At paano natin ito tatanggapin? Ano ang buhay na walang hanggan at kung paano natin ito malalaman at kung paano natin ito tatanggapin? Paano natin ito sasampalatayanan at paano natin ito tatanggapin? John chapter 17. Sabi dito, and this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Now, ang pinapakilala dito is eternal life and the true God, and Jesus Christ. Knowing the true God and knowing Jesus that He has sent is eternal life. Ngayon, paano natin malalaman? So, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Anong sabi sa John 17:17? Sanctify them through thy word is truth. So, kinakailangan nating malaman na ang salita ng Diyos nating pag-aaralan ay katotohanan. At kinakailangan nating malaman na sa verse 7, pabanalin sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So, napakahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga yung makasama ka ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos upang matuto ka, malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Na sa oras na manakto ka sa pintuan ng langit, pagbubuksan ka ng Panginoon Hesus. Pagbubuksan ka ng Diyos. Sapagkat sabi sa Jeremiah, the Lord is the true God, He is the living God. Jeremiah chapter 10 verse 10. So, dito sa Jeremiah, ito ang kanyang sabi, but the Lord is the true God, He is the living God and an everlasting King. So, ang malaman at makilala natin ang tunay at buhay na Diyos,
kinakailangan nating makilala si Jesus Christ na sinugo. Sapagkat ang pinakilala ng ating Panginoong Sos ay ang buhay at tunay na Diyos. Kaya nga sabi sa Mateo 16:16, Jesus Christ, He is the Son of the living God. So His Father is the living God. Jeremiah chapter 10 verse 10. At ang Father at ang Ama na gustong ipakilala ng Panginoon Jesus sa mga tao, sa sangkatauhan, ay ang Diyos Ama na totoo at buhay. So napakahalaga na malaman natin ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Palayain tayo mula saan? Palayain tayo mula sa kanino? Bakit kinakailangan natin ng kalayaan? Sa pamamagitan ng katotohanan. Anong dahilan? Anong nangyayari? At paano tayo palalayain mula sa kanino at kung sino na kinakailangan nating makalaya mula sa kanyang presensya. So dito makikita natin na sabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 31 to 32, sabi niya, and as he spake these words, many believe on him. And Jesus said unto those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ang katotohanan, kapag ating nakilala, dadalhin tayo nito saan? Sa kalayaan. Palalayain tayo mula saan? Sino ang nagkulong sa atin? At ano at bakit tayo nakulong? At bakit kung kailangan natin ng kalayaan? So dito ating tutuklasin yan. So, to be free from what? To be free from who? What is the truth that can set us free? O ano ang katotohanan na magpapalaya sa atin? Ang katotohanan na magpapalaya sa atin ay ang 1 John chapter 3 verse 8. So dito, napakalaga nating makita ang salita ng Diyos sa 1 John chapter 3 verse 8. Itong sabi, he that committed sin is of the devil. For the devil said from the beginning, for this purpose the Son of God was manifest that he might destroy the works of the devil. So ang ibig sabihin pala, palalayain tayo ng Diyos mula sa kasalanan na ang dyablo ang may gawa, na ang dyablo ang nagdala sa tao sa kasalanan. So kinakailangan natin malaman ang katotohanan upang tayo makalaya mula sa kasalanan. Ano ang kasalanan ito? Paano ito dumating sa tao? Paano ang tao naging makasalanan? At paano makalaya sa kasalanan? At ang paano makalaya sa kasalanan, nandito sa 1 John 3:8. Si Jesus na parito na hayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Ano ang gawa ng dyablo? Ang dalhin ng tao. Ibulid ang tao sa kasalanan at dalhin ang tao sa kapamakan. Ngayon, anong sabi ng salita ng Diyos? The devil is leading the people to commit sin, to do evil, but the truth is Jesus Christ, the Son of God, was manifest that He might destroy the works of the devil. Sapagkat sa 1 John 5:19, ang sabi dito, and we know that the whole world light and wickedness. So ang buong mundo ay nakahilig, nakasandal, nakaayon sa kasalanan, sa kasamaan. Wickedness ang sabi. So paano tayo makalaya? Sino ang nagdala ng kasalanan? Paano nakapasok ang kasalanan sa mundo at sa buhay ng mga tao? Ayon sa Genesis chapter 4 verse 7, si Eva at si Cain
Eve and Cain, they opened the door and welcomed Satan to do evil and wickedness in the world we are living. So si Eva, na siyang nakipag-usap sa ahas, na nakinig sa kasinungalingan sa ahas, sinuway ang salita ng Diyos, at si Cain, na ito ang sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 4 verse 7. Nabukas ang pinto para makapasok ang kasalanan sa pamagitan ni Adan at ni Eva at ni Cain. At dito ay pinahayag ng Diyos. Ang sabi ng Diyos dito sa Genesis chapter 4 verse 7, sabi dito, if thou doest well, thou shalt not be accepted, and if thou dost not do well, will sin light at the door. So anong sabi? Ang kasalanan nakasandal sa pintuan na binuksan ni Eva at ni Cain. So ang ibig sabihin, dahil sa ginawa niya ni Eva at ni Cain, nakapasok si Satanas, nakapasok ang kasalanan, nakapasok ang kasamaan na kung saan dinadala ni Satanas ang tao sa kasamaan. Kaya nga, ano ang sabi ng salita ng Diyos sa Roma? Ang Romans chapter 5 verse 12, sa pamagitan ng isang tao, dumating ang kasalanan. Sabi dito, wherefore I was as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death passed all men, for that all have sinned. So lahat nagkasala. Ako, ikaw, ngunit ang katotohanan nating pinag-aaralan ngayon sa ating binasa kanina ay si Jesus, nahayag ang anak ng Diyos. Jesus Christ, the Son of God, was manifest that He might destroy the works of the devil. Kaya anong sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Now, kamusta kaibigan? Meron ka bang pananampalataya sa Panginoong Sus? Tinanggap mo ba siya? Sapagkat sa pagtanggap natin sa Panginoong Sus, ay siyang pagtanggap natin ng kapahayagan kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag tinanggap natin kung ano ang kalooban ng Diyos, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos para maging susi ng pinto pabukas patungo sa karya ng Diyos sa langit? Kinakailangan natin mag-aral ng mga salita ng Diyos. John 5:39. We must study the Scripture. We must search the Scripture. We must read the Scripture. Kailangan natin magbasa, magsiyasat sa kasulatan. Sapagkat ang kasulatan ang naghahayag kung ano ang kalooban ng Diyos. So malalaman natin na sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ang siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Dadalhin tayo ng Panginoong Hesus sa presensya ng Ama. Dadalhin tayo ng Panginoong Hesus sa presensya ng Kanyang Ama. Ang Ama ng ating Panginoong Hesus ay tunay at buhay na Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus naman ay tunay at buhay ng Diyos na Diyos sapagkat siya ay anak ng Diyos na buhay. Matthew 16:16. At Jeremiah chapter 10 verse 10. So, pag nakarating tayo sa presensya ng Ama, malalaman natin ang katotohanan. At ang buhay na walang hanggan ay ang makilala natin ang tunay na Diyos. At ang kanyang anak na si Kristo Jesus na kanyang sinugo. So, hindi natin makikilala kung sino ang tunay na Diyos kung hindi natin makikilala ang Panginoong Hesus. Kapag hindi natin sinampalatayanan at hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesus, hindi natin makikilala ang Diyos. Pero kung tinanggap natin, sinampalatayanan at tinanggap natin ang Panginoong Hesus, doon magsisimula na malalaman natin ang Diyos na totoo.
Sabi niya dito, na makilala natin ang tunay na Diyos sapagkat siya ang Diyos ng katotohanan. Kaibigan, sumampalataya ka ba sa Panginoong Sos? Maring sabihin mong oo, sumasampalataya ako. Tinanggap mo na ba siya? Paano ang pagtanggap? Paano tanggapin ang ating Panginoong Sos? Basta lamang ba, naniniwala ako, sasabihin natin, naniniwala ako sa Panginoong Sos na siya namatay sa cross. Ang tanong, paano mo tatanggapin? Sapagkat ang Panginoong Sos, sabi sa John chapter 1, verse 11, naparito siya, pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ibig sabihin, yung mga Hudyo, yung mga piniling tao, yung chosen people of God, mula kay Abraham, Isaac, and Jacob, at sa mga anak ni Jacob na 12 lipi, naparito ang Panginoong Sus para sa kanila, pero hindi siya tinanggap. Pero ang sabi sa lahat ng tumanggap sa kanya, so kinakailangan natin siyang tanggapin. At kang tanong, paano natin siya tanggapin? Ibig sabihin, ibinibigay na kailangan nating tanggapin at panghawakan. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Roma chapter 10 verse 9 to 10. Ang pagtanggap sa Panginoong Sos, sabi dito, if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believe unto righteousness, and with mouth confession is made unto salvation. So kailangan pala yung ating bibig ay magamit, kailangan ng ating bibig ay magsalita. At ano ang sasalitain ng ating bibig? Ano ang sasabihin natin? Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, if thou shalt confess the Lord Jesus, kailangan mong ipahayag si Jesus. Meaning, ganito, Panginoong Sos, sumasampalataya ako na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay sinugo ng Ama, na ikaw ay namatay sa cross, inilibing at nalmaling na buhay para sa aking kaligtasan. Tinatanggap kita. Yun ang pag-receive. Kasi mo, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kapag ginawa natin yun, doon natin tinatanggap. Doon natin tinanggap ang Panginoong Sos dahil mouth confession made unto salvation. Hindi, basta, sabi mo, masampalataya naman ako eh. Naniniwala naman ako eh. Nakikinig naman ako eh. Nagsisimba naman ako eh. Ang tanong, tinanggap mo ba siya? Sabagat ang sabi, two-way process. Hindi lang isa ang proseso. Na hindi sapat yung maniwala ka lang, sumampalataya ka lang. Kailangan ang kasapatan, tinanggap mo siya. Tatanggapin siya ng tao, sampalatayanan siya ng tao, tanggapin siya at mouth confession made unto salvation. So dito natin makikita ano ang katayuan ng ating buhay ngayon. Ano ang ino-offer ng ating Diyos? The two-way process to receive the triple gifts of God. Ang gift ng Lord is His love, His eternal love. Sabi dito sa Jeremiah 33 verse 31 verse 3, sabi dito, I have loved thee with an everlasting love. Sabi ng Diyos sama. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. So the first triple gifts of God na ibinibigay niya sa tao kapag tinanggap natin siya is His everlasting love. Next, eternal life. Next, sonship, maging anak ng Diyos. Kaibigan, nawa meron tayong natutunan sa ating video. Nawa meron tayong natuklasan na kinakailangan pala nating sampalatayanan at tanggapin ang ating Panginoon.
at sumunod sa ating Panginoon Hesus upang malaman natin kung anong kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na aklat. Kaibigan, kung ikaw ay napagpala at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, share the revelation, share the message, share the video. Pagpalain ng Diyos ang ating mga buhay ngayon at magpasalanggan. Subscribe na po.